2014, araw ng pagpapasinaya sa Ciudad de Victoria dito sa Bukawi, Bulacan. Magandang umaga, ako po si Eli Saludar. Hectare Tourism Enterprise Zone na naglalayong maging sentro ng kultura, sining at pampalakasan. Ako si Oning Miranda. Magandang umaga po. Ang itinuturing na centerpiece ng Ciudad de Victoria ay ang Philippine Arena, ang tinaguriang largest indoor arena at biggest theater in the world. Ako naman po si Weng de la Fuente. Good morning po sa inyong lahat. Agosto 17, 2011, ng pangunahan ni Iglesia ni Cristo Executive Minister Eduardo V. Manalo ang groundbreaking ceremony ng Philippine Arena. Magandang umaga, ako si Mavic Trinidad. Ang Philippine Arena ay may exact seat count na 52,400. Subalit, may kakayahang maglaman ng hanggang 55,000. Ito ay may taas na 65 meters o katumbas ng 15 palapag. Good morning, this is Alma Angeles. Other facilities, New Era University Sports Center, as well as the state-of-the-art Eranio G. Manalo Medical Center and the New Era University Bukawi campus. Good morning, I'm Giselle Panergo. Victoria matatagpuan. Dito rin sa Ciudad de Victoria matatagpuan ang Philippine Sports Stadium, isang track, oval, and football stadium na may kapasidad na 20,000 katao. Ako naman po si Juliet Carangyan, magandang umaga. With its location just an hour and a half from the airport and an hour from the seaport of Manila, Ciudad de Victoria is geared to become an intersection of leisure, business, education, and well-being, where people can travel not only to be entertained, but to learn, believe, and succeed. This is Nikki Veron Cruz. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang makasaysayang araw ang inaabangan ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at ng mga Pilipino sa buong mundo. Kaya naman po espesyal na episode ang ihahain namin ngayon dito sa Pambansang Almusal. Tama ka dyan, Jen. Kaya naman, hayaan mo muna kami bumati sa mga kababayan natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na nakatutok ngayon sa atin. Good morning po sa inyong lahat. Ngayong umaga, makakasama natin dito sa Net25 Studio, si Miss Elaine Fuentes. Good morning, Miss Elaine. Good morning, Jill. Good morning, Jen. At of course, good morning po sa inyong lahat ng mga kababayan nating balikbayan. Ano sa inyong lahat, yung mga nagsiuwi dito sa Pilipinas at sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. At gaya nga po ng aming nasabi kanina, isang makasaysayang event ang masasaksihan natin mamaya na magaganap po sa isang bayan. Kilalang-kilala rin po dahil sa makasaysayang pangyayari na nakatala sa ating pinag-aaralang history book. Yan po ang Bulacan. Yan. At ngayong araw nga, Jen, makakasama natin mula dyan sa Bukawi, Bulacan, sina Onin, Mavic, Nikki, Giselle, Juliet at iba pa nating kasamahan sa Eagle News Service.
And of course, nariyan din po si Naweng at Elisa Ludar ng Matalang Agila at si Alma Angeles ng Eagle News International na nasa loob mismo ng Philippine Arena. At dito sa studio, makakasama din natin si Kyle from Convergence para ibahagi naman sa atin ang mga updates tungkol sa social media. Good morning, Kyle! Good morning, and thank you so much for joining us here today. I am at Eagle News headquarters, and we will be watching all around the world what's happening there in Bulacan, of course, for the world's largest domed arena, the Philippine Arena. And since we are watching social media, we were trending earlier today, and I believe we're still trending, so we'll keep an eye on that for you guys. Kanina po, bago pumasok ang pambansang almusal ay nasaksihan na po natin ang kagandahan ng Philippine Arena, ang pinakamalaking arena sa buong mundo. At para po sa kaalaman ng ating mga kabayan nanonood sa Net25 at nakikinig po sa Radyo Agila. Ngayong araw pong ito, nakatakdang pasinayaan ang Ciudad de Victoria, kung saan nariyan po ang Philippine Arena. And of course, nagpapasalamat ang Eagle Broadcasting Corporation sa Iglesia ni Cristo at sa Centennial Committee sa pagtitiwalang ibinigay sa amin na maging media partner sa selebrasyon ng kanilang centenaryo. Ang buong programa ng Pambansang Almusal ay ating inilaan para masaksihan po nating lahat ang isasagawang inaugurasyon ng Ciudad de Victoria. Bahagi po ito ng pagdiriwang ng sentenaryo ng Iglesia ni Cristo ngayong taong ito. Ang Iglesia ni Cristo po ay sasapit po sa kanyang ika-100 taon sa July 27, 2014. Kaya naman po, lahat po kami dito sa Eagle Broadcasting Service o ang Eagle Broadcasting Corporation ay bumabati po sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Congratulations po and Happy Centennial Day! At alamin natin ang mga kaganapan dyan po mismo sa Bulacan at sa mga karatigbayan mamaya sa pagbabalik po ng Pambansang Almusal. Miyembro ng Iglesia ni Cristo sa mga kapatid. Kami po ay sa ngalan ng pamahalaan ng Lungsod ng Malolos ay pinapaabot po namin sa inyo ang aming pinakamataas at pinakamaringal na pagbati sa lahat po ng ginawa ninyong magaganda dito po sa atin sa bansang Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng mundo. Nawa po sana'y patuloy pa kayong biyayaan at patuloy kayong bantayan ng ating dakilang lumikha. Congratulations po. Tayo po ay nalulugod na bumabati sa ikasandaang taon na pag-iral ng ating kapatiran at nakita po natin kung paano lumago at naging matagumpay. Alam po natin ito'y hindi gawa ng tao, ito'y gawa at biyaya ng ating Panginoon. At ito'y sa pamamahala ng ating tagapamahalang pangkahalatan na Eduardo V. Manalo. Nagbabalik pa rin ang Pambansang Almusal, ang special coverage ng inauguration ng Ciudad de Victoria, kung saan nariyan ang Philippine Arena. Alright! Napakahalaga itong pangyayaring ito, no, ha? At ang sabi nga natin, hinihintay na napakarami mga Pilipino. At hindi lamang ng Iglesia ni Cristo, sapagkat ito'y simbolo nga, sabi natin, ng mga Pilipino, no? Sapagkat hindi nila akalain sa isang developing countries ay tatayo itong isang ganito kalaking arena. Right. At itong arena na ito ay handog din sa lahat ng mga Pilipino dahil kaya nga tinawag na Philippine Arena. Opo. Dahil sa ito ay maglalagay sa atin sa mapa at magkakaroon ng pagkakataon ng Pilipinas na maging venue ng mga international events. Ano kaya ang unang-unang event na? Yan ang malaking excited ano. ka ba? Yung mga sports event, mga ano pa ba? Si Pacquiao kaya, ano dyan? Ayan na, sinabi mo yung pangalan, sasabihin ko nga Askal sana. kaya? Yung kaya, at saka si yung kaibigan mo, best friend mo, ka-text mo kagabi. Sino yan? Si Bruno. Bruno mo? Pero magpa-concert, di ba? Pwede. Ka-text mo kagabi, ano ba sabi? Okay naman daw. Prepared na siya. Prepared na siya. Nakalay na po na for schedule. Right, ang tanong niya ngayon, kamusta kaya ang traffic? Well, alamin natin ngayon yan. Ngayon pa lamang.
Samantala, kumustahin muna natin ang lagay ng trapiko. Nandiyan ang ating kasamang si Eden Suarez na nasa NLEX office sa Balintawak. Eden? Yes, Jelmy, kanina nga pasado alas 3 ng umaga ay nagsimula na yung pagpila ng mga sasakyan papasok ng Ciudad de Victoria kung saan naroon ang pinakamalaking dome sa buong mundo, ang Philippine Arena. Ayon sa pamunuan ng Tollways Management Corporation na tuloy-tuloy yung kanilang ginagawang pagmamonitor dito sa control room ng North Luzon Expressway ay naglaan sila ng 2 lanes para doon sa mga sasakyang magmumula sa norte at saka dito sa bahagi ng south na magtutungo nga dito sa Ciudad de Victoria para dumalo sa gagawing inaugurasyon ng Philippine Arena. Hindi naman daw masyadong apektado yung daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng NLEX dahil yung 2 lanes naman ay inilaan para doon sa mga motoristang papasok at palabas dito sa North Luzon Expressway. Yung mga manggagaling sa bahagi ng norte ay iikot sila sa may Smart Connect o itong sa may Mindanao Interchange para makarating dito sa Ciudad de Victoria. Ito lamang yung inilaan ng North Luzon Expressway na pwedeng daanan ng mga sasakyan mula dito sa norte at yung magmula naman sa bahagi ng south ay tuloy-tuloy lamang yung kanilang pagpasok dito sa NLEX hanggang sa makarating dito sa Ciudad de Victoria. Ayon sa pamunuan ng NLEX ay unti-unting nagbabagal yung pagpasok ng mga sasakyan papunta sa Philippine Arena dahil sa mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa nasabing lugar. Bawat sasakyan kasi ay isa-isang chine-check ng mga nakatalagang security personnel mula sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo at maging yung mga contingent mula naman sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Gayun din yung mga itinalaga ng local government units ng Bulacan na tutulong para sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan diyan sa bahagi ng Ciudad de Victoria kung saan nga gaganapin ngayong araw na ito yung pinakamalaking okasyon, ang inaugurasyon ng Philippine Arena. Jelmy, pinapayuhan yung ating mga kababayan, lalo na yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na magtutungo ngayong araw na ito sa Philippine Arena na sana ay sundin yung 2 lanes na wag silang masyadong lalagpas doon para naman hindi maabala yung ibang mga motorista na magtutungo kung saan man sila pupunta sa bahagi ng norte at sa bahagi naman ng south. Tinitiyak naman ng pamunan ng North Luzon Expressway na meron silang mga extra measures na ipinatutupad ngayon dito sa kahabaan ng NLEX para sa gaganaping inaugurasyon ng Philippine Arena sa bahagi nga ng Ciudad de Victoria. At yan muna ang magiging update dito sa North Luzon Expressway. Mamaya naman ay makakasama natin yung iba pang mga bumubuo ng Task Force Centenario para magbigay ng mga karagdagang impormasyon kaugnay ng gagawing inaugurasyon mula sa traffic hanggang sa security measures na ipatutupad dyan sa bahagi ng Ciudad de Victoria. Jelmy? Maraming salamat, Eden Suarez. Nag-uulat mula sa North Luzon Expressway Office sa bahagi naman ng Balintawak. So, yung lane, ang pakiusap lamang po ng ating mga kababayan, sa mga kababayan, mga motorista, kung maaari ay umiwas na sa outer lane, mag-inner lane sila kung sila galing ng Metro Manila. Correct. Para hindi nila mabuntutan yung mahabang pila ng mga bus. Right. Kasi Lunes ngayon, we have to remember that. At ang ginawa kasi diyan, hangga't maaari, pinaiwasan ng gumamit ng mga private vehicles. At yung iba po ay dinadala, sinasakay na lamang sa mga buses. Mga buses, yes. Sa dami ng mga participants ng mga dadalo dun sa mismong event venue natin, dito pa lang sa Manila, traffic na. Just sa may Quezon City pa lang Right. Kita-kita mo na. Kasi marami ng mga bus, Pero yung mismong pagpapasinaya ay gaganapin pa ng alas 8. Okay, alas 8 pa po. Gusto natin batiin yung lahat ng ating mga katuwang dyan, ang mga kakinatawan, MMDA, yung ating mga pulis dyan, yung ating mga traffic enforcers dyan, pati na yung mga i-delegate din ng NLEX, ng NLEX office, nandyan din sila lahat. At siguro tip na rin natin doon sa ating mga
mga kababayan, meron din po kasi mga itinalaga dyan ng mga stop areas para for first aid at saka doon sa mga tawag dito magkakaroon ng problema sa sasakyan. Yan, Yan, okay. So, Kasi may kapartner po tayo dyan eh. At dito po ay gusto natin liwanagin na ang i-inaugurate dito yung buong complex. Yes. At ang centerpiece lamang po nito ay yung Philippine Arena. Right. So ang Ciudad de Victoria. Ciudad de Victoria po ang at sa loob ng Ciudad de Victoria, marami pong mga establishmento. At yan ay kinakailangan nilang abangan kasi isa-isahin yan. Although ang centerpiece ng Pasinaya ngayon ay ang Philippine Arena, pero yung complex na yan kasi maraming laman yan. Nandiyan na yung sports complex, yung stadium. 75 hektarya ang kabuuan po niyan. Yes. Ngayon, traffic pa rin ang concern ng ating mga kababayan. Yeah. Kuya Jen, ano kaya? At mayroon din hong pag-uulat dyan pa rin po sa NLEX si Pia. Pia, kamusta kayo sa iyong kinaroroonan? Yes, Kuya Jen, kaugnay nga ng inagrasyon ng Ciudad de Victoria ngayong araw, inaasahan na nga ang pagdagsa ng mga dadalong kaanib o maraming mga kaanib na Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman muling inilunsad ng Petron itong kanilang Petron Lakbay Alalay para sa mga dadalo sa nasabing pagdiriwang. Libo-libong mga kaanib na Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang panig ng mundo ang inaasahang dadalo sa makasaysayang pagdiriwang ng ika-100 taong sentenaryo ng INC. Hating gabi pa lamang kanina ay nagsimula na ngang dumami ang bilang ng mga sasakyan na dumaraan dito sa kahabaan ng NLEX. Sa Tayana, sa 10,000 mga bus mula sa iba't ibang probinsya ang darating ngayong araw. Dahil dito, maglalagay ng booth ang Petron Lakbay Alalay para umasiste sa mga motoristang bibiyahe. May inihanda ring medical at police assistance booth na aalalay sa mga bibiyahe. Nakahanda rin ang service area ng Petron sakaling mang magkaroon ng aberya sa mga sasakyan dito na dadaan dito sa North Luzon Expressway o Expressway. May ipamimigay ding libreng tubig at ilan pang mga promos. Paalala ng Petron Lakbay Alalay sa mga motorista na gagawin o gawin ang safety driving at i-check na mabuti ang mga brakes bago mag-drive. Mamaya andito tayo ngayon sa kahabaan ng NLEX at mamaya sa pagtatapos ng report ko ito ay pupuntahan naman natin itong mismong entrance ng papasok ng arena kung saan dumadaan itong mga bus. I-check natin kung ilan nga ba, gaano karami yung mga kaanib na Iglesia ni Cristo na dadalo ngayong araw. So ngayon, kanina nga nakita natin na maaga-maaga pa lang nagdidatingan na itong maraming mga bus na papasok sa Ciudad de Victoria, partikular dito sa Philippine Arena. At yan na muna ang sitwasyon mula dito sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Kuya Jen? Maraming salamat, Pia. Mula po yan sa North Luzon Expressway at salamat din po sa mga pribadong kumpanya na kasabay nagkakaroon ng programa sapagkat alam nila na dadagsa talaga mga motorista at mga napakaraming mga sasakyan. Ito po yung inaugurasyon pa lamang at ang pupunuin pa lamang dyan ang Philippine Arena. Abangan pa natin yun sa Lunes. Sunday. Linggo. Yes. Pero inaabangan kasi natin mga kababayan yung mga magiging bisita dyan sa pagpapasinaya sa Ciudad de Victoria at mamaya kasi alamin natin kung sino-sino yung mga dumating, no? Pero mga nagpasintabi na darating daw sila pero yung actual na pagdating nila, syempre iba pagka nandun on the ground na magre-report sa atin. Okay. Alright. Puntahan naman natin ang kinaroroonan ni Giselle and Nikki. Giselle, Nikki. Okay, nagkakaroon tayo ng konting technical difficulty. Hi everyone, good morning. Ayan, Here with yes. us today are some of the INC members, Centennial Choir. Hi everyone. Hi everyone, good morning. And here with us today are some of the Iglesia ni Cristo Centennial Choir who will be performing this coming 29, I believe, correct? Yes. Where are you all from? And please tell us your name. Good morning, I'm Anja, I'm from QC. Hi, I'm Jen. I'm from Laguna. I am Chesa from Cavite. Hi, I'm Ferdinand from Quezon City. Hello, I'm Gabriel from Quezon City also. So ano naman pakiramdam nyo ngayong umaga na you're here for the inauguration, diba?
Well, sobrang excited po kami na makita yung Philippine Arena. So, yung inauguration pa lamang po, inabangan na po talaga namin. At hindi po kami pumayag na talagang, hindi po kami makapunta dito kasi po, parang history po to ng Pilipinas. Hindi lang po ng iglesia, pati po ng Pilipinas. Ayan. For the girls naman, paano ka strenuous yung paghahanda nyo para sa performance nyo in the next few days? Naku, hindi ko po masasabing strenuous kasi nag-enjoy naman po kasi kami. Kahit medyo nahihirapan po kami kasi maraming songs, pero yun sa lyrics, napakagaganda, yung music, hindi mo po iisipin na mahirap. I-enjoy mo lang po talaga, just go with it na maganda, ganun po. Yes, and also what are your expectations for the event when you will be performing? Anong mga expectations ninyo? Ako rin pa po ba yan? Oh, ikaw na lang sumagot. Ay, So, expected po namin na syempre makapagbigay lugod sa Ama, lalo na po sa pamamahala din. Ganun din po sa mga manunood po. Kasi po, sobrang nakaka-inspire po yung mga songs. Talagang mararamdaman mo po yung pinagdaanan ng iglesia sa nagdaan. Parang nandun ka rin po sa era ng ng simula. Ayan po. Okay, greetings naman as a group. Yeah. Impromptu po. So, happy 100 years po ng Iglesia ni Cristo sa lahat po ng mga kapatid. Galing po sa INC Centennial Choir. Okay, that's it. Very light lang. Maraming Studio. salamat, Giselle and Nikki, na naroon mismo sa Ciudad de Victoria sa harap po yan ng Philippine Arena at aabangan natin ang performance ng choir na yan. Matagal silang nag-practice at sila, magkakaibang lugar ang pinanggalingan, kagaya nung in-interview ni Giselle at ni Nikki kanina. Merong galing ng Laguna, merong galing ng doon sa norte naman at nag-convene sila sa Philippine Arena o sa Ciudad de Victoria para maghandog ng kanilang magagandang mga bilang. Okay. So, magibibilib ka sa kanila kasi katatapos lang nung, kumbaga, yung Thanksgiving ng Iglesia ni Cristo. Kasabay nun, yung paghahanda naman nila ng mga awit na gagamitin dito sa pagpapasinaya ng Ciudad de Victoria. Yung iba sa mga members nila na interview natin ng mga nakakaraang araw, kinakabahan sila kasi yung kanilang hahandugan ng kanilang awit, mga dignitaries, not only here, but from abroad. And speaking of the global community, alamin naman natin from Kyle what's happening over on the World Wide Web. Kyle, how are ya? Thank you, Elaine. Yes, you're right. Social media crosses all borders. So we're going ahead and checking out Twitter first. We're using the hashtag right now, Philippine Arena. And as you can see, as I scroll down the screen, we are getting up there. We'll get there to the top eventually. We've got some tweets coming out to us. If you guys were watching The Voice last night, Miss Leia Salonga did give us a tweet. So she's saying, of course, happy 100th anniversary. Along with Leia, we also have Ronnie Nathaniels also giving us a tweet as well. Along with him, Miss Risa Ontiveros, she's saying, of course, thank you and for using our other hashtag, Iglesia ni Cristo Centennial. And finally, we also have Miss Rufa May Quinto. Go ahead and use our official hashtag, hashtag Philippine Arena, hashtag Ciudad de Victoria, and hashtag Iglesia ni Cristo Centennial. And we'll keep giving you guys updates from all parts of the world. I think right now we're going ahead and tossing it back to Elaine. Very, very much, and we'll get back to you to see what's going on in the virtual world kasi connected na tayo everywhere. Kahit yung hawak mo naglalakad ka, pwede na mag-Twitter. Ikaw may Twitter ka ba, Kuya Jen? Meron. Meron ka? Meron. Follow mo naman ako. Sige. At sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, pwede nilang mapanood itong ating special coverage through live streaming. Maglago lang sa www.eaglenews.ph/net25online. At syempre po sa Radyo Aguila, yung ating mga kababayan, kung kayo nasa tahanan sa pamamagitan po ng radyo at hirap po signal ng inyong komunikasyon, ay ang DZEC po at ang ating mga provincial radio station ay patuloy po sa paglilingkod bayan. At bahagi dyan ay ang pagkasahing papawid na nangyayari po
sa Ciudad de Victoria. At according to Kyle kanina, nagtutrending na. So yung mga hashtags, take note of it para po makita nyo kung ano yung mga update from the ground at mula dito sa studio at kahit po sa iba't ibang panig ng bansa kung ano yung mga sinasabi ng mga sikat na personalities at saka ng ibang mga kababayan natin na bumabati dahil dito sa pagpapasinaya sa Ciudad de Victoria, Kuya Jen. At magbabalik pa po ang pambansang almusal, ang special coverage ng inaugurasyon ng Ciudad de Victoria. Kami po bilang sa gobyerno, kami po patuloy na nakikisa, nakikipag-ugnayan at sa gawain ng Iglesia ni Cristo na nagpapasalamat at bumabati sa centennial po ng Iglesia ni Cristo. Congratulations po sa ating pong kaisandaan taon po ng Iglesia ni Cristo. At kami pong mamayan ng Pampanga ay nakikisa kasama po ang pamahalaan ng Pampanga sa pagsiselebrate po ng ating kaisandaan taon ng Iglesia ni Cristo. Nagbabalik po ang ating special coverage ukol sa inaugurasyon ng Ciudad de Victoria. Elaine at Jel, sino nga ba mag-aakala na aabuti ng Iglesia ni Cristo ang ganitong klaseng kadakilaan? Mula doon sa humble beginning, Yes. na talagang, Very, very humble ay beginning. super na magdoon sa napakaabang kalagayan ay sasapitin niya ang ganitong klase ng kadakilaan. Right. Kitang-kita mo talaga yung tagumpay sa paglaganap ng Iglesia ni Cristo, hindi lang dito sa Pilipinas, sa napakarami ng bansa ang narating. Mahigit 100 bansa, at 100 mahigit din na teritoryo at mga bansa, at meron na pong 100 mahigit din na lahi Na ng nationalities, mga tao ang kabilang dito. At inuulit natin, itong Philippine Arena ay minsan pa isa sa mga bagay na maglalagay sa Pilipinas sa mapa ng daigdig dahil ang nakatutok po dito sa event na ito ay hindi lamang ang lokal na mga tao, ang mga Pilipino o kahit yung mga kababayan natin nasa abroad, kundi pati mga dayuhan. Sa katunayan, ito ay na-feature na ilang beses sa mga internationally syndicated documentary shows. Yes, Dahil ito ay earthquake-proof, etc., etc. Super typhoon-proof. Super typhoon-proof. At saka yung pagkakadesign niya for emergency ay napakaganda. At hopefully mamaya ay makakakuha tayo ng mga experts, Para maliban naman natin dyan sa engineering na yan. Kaya nga ako mascom, di ba? Opo. At maging sa bahagi naman sa aspeto ng kasaysayan. Siguro ang National Historical Institute na kapag ka nagtayo ng ganito, ano ang magiging epekto nito sa kasaysayan ng Pilipinas? Simulan mo doon sa epekto doon sana sa paligid. Ayan, Yes. siguro malalaman natin at yung mga nag-aaral pa ukol sa bagay ito. Pero wag na po natin yung patagalin. Puntahan naman natin sina Eli at Weng naroon po sa Philippine Arena. Weng, Eli? Muli po, isang magandang umaga Pilipinas at narito po tayo sa Ciudad de Victoria sa loob po ng Philippine Arena at napakarami na po ng mga tao dito at kitang-kita po yung pananabik at talagang mangha po dito po sa lugar na aming kinalalagan. Isa na po ako dito sa nagulat at maaaring si Weng. Weng. Yes, napaka-overwhelming ng pakiramdam kapag ikaw ay nakapasok na dito sa loob ng Philippine Arena. At syempre pa, hindi lamang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang mga dumalo dito, meron din ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at syempre mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan. At isa na nga dyan ay panauhin natin dito sa ating studio dito sa loob ng Philippine Arena si Cavite Governor
Gobernador John Vic Remulla. Good morning po sa inyo. Magandang umaga, Eli. Magandang umaga sa inyo lahat. Una po ay ano ang naging pakiramdam ninyo nang makita po ninyo sa labas pa lang ng NLEX itong Philippine Arena? Talagang nakakabugtong hininga, papasok pa lang. At hindi ko akalain na gano'ng kalaki at gano'ng kaganda. At ganito karami nananampalataya sa atin sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Ang traffic ay nasa North Expressway na papasok dito. Pero talagang ang lahat gusto makita kung ano andi dito sa loob. Ayan, medyo may kabagalan lang po pero maayos naman po kayo na Ano naman, maayos naman ang pagdating, maganda ang traffic management sa labas. At yung mga bus na linya ng maayos, maganda naman ang management nila. Ayan. Pero kagulat din dahil sa bagamat formal pang yung alas 8 pa, yung formal na inaugurasyon. Pero mag-alas 6 pa lang ng umaga, napakarami ng tao at kabilang dito si Governor Remulla. So, ano po ang inyong pong mensahe sa ating mga kababayan? At kasi ito pong arena ay hindi lang para po sabihin natin sa Iglesia ni Cristo, kundi pride din po ito ng bawat Pilipino dahil sa maitatatak po sa kasaysayan ito pong Philippine Arena na talaga namang kakaiba po ang disenyo at laki dito po sa Pilipinas. Ang pag-asa ko ito'y entablado hindi lamang para sa Iglesia ni Cristo, kundi para sa buong bansa. Para makita ng buong mundo kung anong kakayahan ng Pilipino. Na hindi tayo dati tayo mga tingin sa atin na mahihirap, pero nakita na rin may ganito, may entablado na ang buong Pilipinas. At siyempre, sa kabila nito ng mga sunod-sunod na kalamidad na nangyari sa ating bansa, at kabilang din po dyan sa Cavite, di ba? May mga nangyaring kalamidad. Pero naitayo po ito pong Philippine Arena sa mga panahong ito. Ganyang katibay ang samahan at ang determinasyon talaga ng Iglesia ni Cristo. At siguro buong bansa ay dapat matuto sa espiritu nito at determinasyon kung paano bumangon ang ganitong klaseng lugar. Ayan. Hindi na namin kayo masyadong maabalahin pero hingi lang po kami ng inyong mensahe sa pagsapit ng Iglesia ni Cristo sa kanyang centenaryo. Mula po sa 4 na milyong Kabitenyo, kami po'y nag-iisa sa centenaryo ng Iglesia ni Cristo. Sana po lumago inyong kapatiran at lumakas sa inyong samahan. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat po sa panahon ninyo, Governor. Ayan, Eli, maya-maya marami pa tayo mga makakausap na mga panauhin at dun sa pagsisimula ng programa mamaya yung inauguration nitong Philippine Arena ay may panauhing pandangal at yan nga ay si Pangulong Noynoy Aquino. So, back to studios muna tayo, Elaine, Jel, and Jen. Maraming salamat, Ellie Weng, at kay Gov. John Vic ng Cavite. Mula pa rin po yan sa Ciudad de Victoria kung saan naroon ang Philippine Arena. Okay. Ang Philippine Arena, pinaalala natin, ay isa lamang ang centerpiece ng inaugurasyon ng Ciudad de Victoria dahil yung isang component ng New Era University ay nariyan din. At nariyan din ang sports complex at Philippine saka Sports Stadium, Stadium, oo. At saka yung mismo, yung sports center, yung development ng sports. Kaya excited ako kasi tayo kaya ay magiging host very soon sa halimbawa ay sa ASEAN? Pwede. Pwede, no? Kaya natin yan, no? Yung susunod kaya na FIBA, yung kayang susunod na mga palarong pambansa dyan kaya sa lugar na yan. Pagkapalarong pambansa kasi probinsya yan eh. Yes. Siguro baka pwede na mag-host ang lalawigan ng Bulacan. Exactly. Tapos ngayon umiingay yung larong football sa Pilipinas. Yan. Meron na ding facilities dyan para sa football. Tapos yung Philippine Arena mismo, yung mga international events. Alam mo kasi ngayon, Kuya Jen, parang ikaw lang, halimbawa, meron kang gustong singer at magpe-perform halimbawa sa Singapore. Okay lang yun, pupunta ka ng Singapore. Now, meron ng Philippine Arena, meron magpe-perform na international artist. Yung mga taga Singapore naman, Malaysia, Indonesia, pupunta dito para manood. Pwede. Okay, tayo, bibiyahe lang tayo by bus, nandiyan na tayo. I-text ko siguro si Serena Williams saka si Sharapova. Yan. Baka pwede maglaro dyan. Pwede. O kaya naman si Murray at saka si Federer. Ganon. Si Mariah. Mariah Carey, Federer. Talaga naman. Sige po, alamin natin At sabi natin kanina, Ate Elaine at sa akin ng mga kababayan, siguro kung ang pagkukwentuhin natin ay yung
matatandang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo at nakita ang ganitong klase, malamang hindi mo mapipigil na maiiyak itong mga kababayan natin ganito, no? Hindi nila sukat Ay, akalain. nako po. Pagkatapos yung kanina, ay kinukwento mo rin, Kuya Jen, yung pagkakadugtong sa history, Opo. sa kasaysayan. Alam naman natin na sa history ay malaki ang pinapel ng lugar ng Bulacan. Ang daming nangyari dyan na nung bata pa tayo. Malolos Congress, Oo, di ba? di ba nandyan lahat? Pagkatapos yung pinagtaguan ng mga tawag dito ng mga bayani natin. Even doon sa mga pinag-aaralan natin sa curriculum, ang Bulacan ay bahagi. Ay, opo. Ng story. Tsaka yung tinatawag na ano ba ito? Balagtasan. Ay, opo. Ang Francisco matulait. Balagtas. Yan, di ba? Taga dyan. Si Opo. Plaridel, hindi ba? Taga dyan. So, ang daming nangyari dyan at dinugtungan lang sa pangkasalukuyang bubuudin o magsisilbing kasaysayan itong pagkakaroon ng siyudad de Victoria. Samantala, kumustahin naman natin ang kinaroroonan ni na Ate Mavic at saka ni Onin. Doon pa rin syempre sa Philippine Arena. Mavic, Onin, kumusta? Salamat! ABC Studio, nandito pa rin kami at medyo pasikat na ang ang araw, unti-unti, pero nananatili pa rin ang pagdagsa ng ating mga kaibigan, at mga kababayan na dito sa Ciudad de Victoria. Tama. Particular, of course, dito sa inauguration ng Philippine Arena. Ayun. At napag-uusapan ng Philippine Arena, alam mo, Onin, alam ninyo dyan, ABC Studio at sa ating mga kaibigan, alam nyo ho ba na itong Philippine Arena ay naitatag ng napakatibay? Kasi yung palang lupang kinatatayo nito medyo malambot. Medyo malambot, kaya Oo. medyo napakadelikado kung magtatayo tayo ng facility na tulad ng Philippine Arena. Pero, nagawa Itinuturing natin. itong engineering marvel. Engineer Marvel. Oo, itong Philippine Arena. Bakit tinawag na Engineering Dahil nga Marvel? dun sa kanyang substructure and Superstructure dahil talaga mga kaibigan, itong napakataas na Philippine Arena ay talagang matatag yung pundasyon. Flexible. Tama. Kaya kahit daw magnitude 7 na lindol na hopefully ay wag naman Wag naman mangyari. Oo, ay kayang-kayang tayuan itong Philippine Arena. And speaking of paglindol, sakuna, ay makakasama natin ngayong umaga at narito nga sa background natin yung ating Scan International. Tama-tama at makakapanayan po natin mga kaibigan si Mr. Lidio De Patillo. Siya po ang Assistant to the Vice President ng Disaster Preparedness and Emergency Response Management Committee Ayan. ng Scan International. Sir Lidio, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po. Gaano na ba kahanda ang Scan International pagdating sa mga panahon ng kalamidad, lalo itong Philippine Arena, inaabangan natin ang inauguration maya-maya lamang. Opo, at kami po sa Scan International ay lubos po kaming nakahanda pagdating sa Disaster Preparedness and Emergency Response, na kung saan ay ang mga scan po natin sa iba't ibang distrito ay na-train na po natin sila pagdating sa basic life support, water search and rescue, collapse structure at iba pa po. At sa ngayon, narito po tayo sa inaugurasyon na kung saan ay meron po tayong na-deploy na scan na mahigit kumulang sa 5,000, na kung saan ay meron iba't ibang designation po sila. Meron po tayong nakadeploy para sa traffic, para po sa crowd control, para po sa emergency response, at sa iba't ibang uri ng kalamidad. Narito po rin po sa security. Ako naniniwala ko, Onin, na dahil sa husay, sa kahandaan ng Scan International, kahit nakabarong si Sir Lidio, kayang-kaya niyang mag-rescue. Diba, Sir Lidio? Pero dahil ngayon ay special itong araw na ito, I'm sure dapat din natin i-recognize ang Scan International dahil sa kanilang laging pagtulong sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga kalamidad. Tama. At ano po naman ang mga magiging paghahanda po ninyo sa mga susunod na hinaharap dahil sa tamang-tama at inaabangan po natin itong araw ng linggo ay araw na ng ikasandaang taong anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Oo, hindi lang nga yung inauguration, kundi ang pinakatampok din ay by July 27. Opo, at sa July 27 po, kami po ay magkakasama po kami ng SCAN na mga 15,000 po kami, 15,000.
na kung saan ay sa sobrang dami na po na yan, ay kami po ay gumawa ng isang sistema na kung saan ang tinatawag natin ay Incident Command System, na kung saan ay meron tayong isang command na sinusunod ng 15,000 na scan na kailangan natin bigyan ng sistema para sa ganon ay may isang command na masusunod lamang po sa dami ng scan na dapat ma-deploy. At sa kabuuan, lahat ay 15,000. Yan ang higit na mas marami ngayon kumpara ngayon dahil sa 5,000. Pero napakarami ng bilang talaga at aabutin pa ng 15,000 sa kabuuan. Meron po tayong 20 distrito na kasama po natin dito sa pagtupad sa darating po na July 27, na kung saan ay may iba't ibang gampanin po sila dahil binigyan po natin ng perimeter itong Ciudad de Victoria, na kung saan ang 3 bayan kasama na po ang MacArthur, Marilao, Bukawi at Santa Maria ay napalooban po ng scan po yan. So ang lahat po ng mga delegates po natin na parating ay inaasahan po nating magiging mabuti po ang kanilang pagdating sa Ciudad de Victoria. At ako naniniwala rin noonin, Sir Lidio, na hindi lamang ito ang simula ng pagiging handa ng SCAN International dahil maraming pang mangyayari, no? Tama. At subok After naman yan. 100 years. Laging handang SCAN International kahit pa ano man ang dumating sa ating bansa sa kabuuan, dahil alam naman natin ang ginagawa ng SCAN ay tumutulong. Di ba? Hindi lang doon sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, Correct. kundi maging sa iba pa natin mga kababayan. Aha, at maraming salamat, Sir Lidio Dapetillo, ang nakasama po natin ngayong umaga dito sa, of course, sa Philippine Arena, na nasa likod natin itong ating mga kasamang SCAN International. Ayan, Special Response Unit. Kaya kung ano't ano man sila ang naka-rescue sa atin maya-maya. Okay, so yan po muna mula dito sa, of course, sa gilid at labas ng Philippine Arena. Back to studio muna tayo. Maraming salamat, Mavi Conin at si Mr. Lidio de Cecilio ng MANCOM ng SCAN International. Maaasahan natin ang mga SCAN International, hindi lamang special events katulad nito, pati kalamidad, trusted at saka ano na sila, Talagang subok na yan. Ayun. In English ko tinagalog nyo. Okay. Tested na sila pati sa mga rescue. Ang mga trainings nila ay very diverse, pati sa traffic, pati sa anong tawag dito, sa mga calamity at relief. Kayang-kaya nila. Pati sa organization, kayang-kaya nila yan. Napaka-epektibong force multiplier ng gobyerno ang SCAN International. That's true. At maganda ang kanilang coordination sa mga puwersa ng gobyerno Kumbaga, they augment each other. Yun. Okay. Okay, samantala mula pa rin sa Ciudad de Victoria, puntahan naman natin ang kinaroroonan ni na Alma at Weng. Alma, Weng. Jelmy, Jen, and Elaine. And good morning sa inyong lahat. Today we are with Vice Governor Joel Revilla and Cavite Representative Ms. Lani Mercado. Good morning po sa inyo. Good morning po. And welcome to Ciudad de Victoria. Ciudad de Victoria. Lalo na sa tagapanood ng Net25 sa mga kapatid po. And thank you for waking up so early just to be here. Yes, it is an honor to be invited. Actually, world-renowned na itong arena natin, and we are so proud that it is here in the Philippines and here in Bukawi, Bulacan. Yeah. Ayun na po, ma'am. So, nung nakita po ninyo itong Philippine Arena, ano yung pumasok sa isip ninyo pa? Well, namangha ako. Una sa lahat ng ginagawa pa lang ito, napakalaki. At sabi ko kapag nagawa ito, alam ko magiging state of the art ito. And ito na nga, nandito na nga tayo. And I'm sure this will attract a lot of shows, international artists to be performing here in the Philippines. And not only that, siguro pati pwede na yung fight ni Manny Pacquiao, pwede na rin dito, hindi ba? And you, Vice Governor, ano po impression ninyo? Sa totoo lang, ako pagpasok pala kanina, nagulat ako mas malaki to kaysa sa mga nasa ibang bansa. Nakakatuwa at dito sa Pilipinas nagkaroon ng pinakamalaking indoor arena. Yes. Sabi nga sa akin ng aking ama kahapon, kunan ko daw ng video at pagkalabas sa gusto daw niya makita. So,
Padala Baka- natin. Pero hindi pwede, bawal eh. Bawal. So, Pero kung nandito siya, siguradong pupunta po yan. Pero what do you think is the impact of this world's biggest arena or world's biggest dome sa ating bansa? Well, it is a tourist attraction definitely. It's not, hindi lang pinapakita nito ang husay ng pagkakagawa ng ganitong klaseng istruktura. Kinikwento nga sa akin ni Wayne na ang isa sa mga nag-design at gumawa nito ay gumawa pa ng Johannesburg Yung soccer city na tinatawag. So talagang masasabi nating mahusay ang piniling disenyo, ang nag-design, and at the same time ang construction pang world-renowned pa. So talagang katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang concerts, pati sports events pa. Pwede basta indoor ang kailangan nilang kanilang venue. At meron din po tayo dito sa Ciudad de Victoria na Philippine Sports Stadium. So, may mga Olympic-size event na pwedeng gawin na din po dito sa atin. So hindi lang pala ito pang concerts, pang Olympics pa rin. Ayan, tama-tama. 5,000 yung capacity naman doon sa kabila. Doon po sa Philippine Arena, it's Stadium. 54. Dito is So 55,000 pwede siya 55,000. Pero doon is around 20,000. I'm not sure kasi hindi pa natin naisasabay yung inauguration ng dito. Pero syempre, nais muna namin batiin ang Iglesia ni Cristo sa kanyang centennial anniversary. Binabati po namin na at nakikibati na rin ho ang buong lalawigan ng Cavite at ang syudad ng Bacoor. At nakikiisa po kami sa inyong selebrasyon. At maraming salamat po sa pag-anyaya po sa amin dito po sa inyong Philippine Arena. So, ma'am, your message for the centennial celebration po? Well, una sa lahat, nagpapasalamat kami sa inyong paanyaya and we congratulate ang buong kapatiran sa pangunguna po ni Ka Eduardo Manalo. Maraming salamat sa paanyaya at congratulations po. This is a feat to live by. Isang napakahalagang event ito at naniniwala po ako mas lalo pang pagpapalain ang mga kapatiran. So, thank you so much po for your time. Alam namin, medyo puyat po kayo dahil sa maagang pagising. Walang pero problema yun para as sa always, ay very beautiful pa rin si Congresswoman Lani Mercado. And welcome to Vice Governor. Thank you so much po for your time. Ayan. And babalik muna tayo sa ating EBC studio. Dyan kay Elaine, Jel at kay Jen. Maraming salamat, Weng, Alma, at kasama si Cavite Representative Lani Mercado and Vice Governor Jolo Revilla. Wala pong bibitiw dahil marami pa kayong dapat na abangan at marami pa po kami ihatid sa inyo kaugnay po sa inaugurasyon ng Ciudad de Victoria. Ako po si Senator Sani Angara na bumabati po sa buong kapatiran ng INC o Iglesia ni Cristo dito sa kanilang okasyon ng kanilang centenaryo or 100 years anniversary sa pamumuno po ni Ka Eduardo Manalo at sa lahat po ng miyembro ng kapatiran. Sana ipagpatuloy ang magagandang gawa at pagtulong sa mga kapwa Pilipino at umaasa ako na hindi magbabago ang magagandang layunin ng inyong kapatiran. More power po to you. Happy anniversary. Ipinaabot ko po ang aking taus-pusong pagbati sa sentenaryo ng Iglesia ni Cristo. Hangad ko ang maraming taon pa na pag-iral at pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo at muli happy centennial anniversary sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat.